Magandang umaga po sa inyo. Tanong po, what must we do in moments of crisis? Ito yung mga panahon na kung saan ang ating pananampalataya ay shaken, parang niyanig ng lindol. Ito yung mga panahon na kung kailan feeling po natin tayo ay talunan. Panahon na kung kailan feeling natin, pakiramdam natin, pagod na tayo. Panahon na kung kailan feeling po natin, paubos na ang ating pananalig sa Diyos. Lahat tayo ay dumarating sa puntong ganito, siguro magkakaiba lang yung panahon. And so, what must we do? Ano po ba ang dapat at kailangan natin gawin? Ngayon po ay nasa ika-27 linggo po tayo na linggo sa ordinaryong panahon. At ang ating mga pagbasa ay tinuturuan po tayo how to handle crisis. How to handle crisis. Ang unang pagbasa ay mula po sa aklat ni Habakuk. Propeta Habakuk. Itong aklat na ito, tinignan ko yung Biblia, napakaiksi pala. 3 pages lang itong aklat na ito. Pero kahit 3 pages lang po siya, punong-puno po ng makabuluhang mensahe para sa mga may pinagdaraanan sa buhay, siguro gaya natin. Si Habakuk po, Propeta Habakuk, naabutan niyo yung panahon na yung nag-ahari sa Israel ay mga Assyrians. At yung mga Assyrians, ayon po sa unang pagbasa, narinig po natin na marahas po yung kanilang pamamalakad. Natapos yung paghahari ng mga Assyrians, sumunod ang Babylonians, ngunit ganun din po yung pamamalakad. And so, Habakuk approaches God. He cried out to God. Sabi niya, "How long, O Lord, must I call for help? Hanggang kailan po ako pasasaklolo sa iyo?" Itong mga salitang ito ay mga salita ng isang taong paubos na ang pananalig sa Diyos. May natitirang kaunti na lang. Like us, gaya natin si Habakuk, nakaranas po ng karahasan at maraming paghihirap sa buhay. Like us, si Habakuk din po ay medyo lumiit yung pananalig sa Diyos. Humina yung pananalig sa Diyos. Pero may natitirang kaunti, maliit. Ang ating ikalawang pagbasa ay mula po kay San Pablo, sulat niya to Timothy. Napakaganda po ng mensahe ni San Pablo. Sabi niya, "Keep that faith." Ingatan ang pananampalatayang iyan. No matter how small it is, keep it. Maganda po yung termino na ginamit ni San Pablo eh. Sabi niya, keep that precious. Precious yung salita na ginamit ni San Pablo. Precious faith. Maliit pero it is precious. Why? Why should we keep it? It is because I believe through this little faith, God can do more than enough for us. He can do more than enough for us. Kahit may maliit lang dyan. And so, my dear brothers and sisters, kaya nga po sa ating gospel ngayong araw, sabi, if you have faith even the size
of a mustard seed, nako, through it, kaya ng Panginoon, makakaya ng Panginoon gawin ang lahat para sa atin. Wala pong imposible sa Diyos. And so, my dear brothers and sisters, alam ko pong kanya-kanya tayo ng karanasan, kanya-kanya tayo ng pinagdaraanan. Pero, it is my prayer na sana, kung sino man ay ang may pinagdaraanan, may matirang kahit maliit na pananalig sa Diyos. And nire-remind po tayo ni San Pablo, maliit man yan, keep it. It may be small, but it is precious. It is precious. And so, hindi po nagtatapos dyan sa maliit na pananampalataya natin. We should not only keep it. Mayroon pong dinagdag ang ating gospel ngayong araw. Sabi sa ating gospel, pray. Maliit man yan, pray na sana dagdagan ng Panginoon ang maliit na pananampalatayang iyan. Ang mahinang pananalig na iyan. Pray. And so in this Eucharistic celebration, we pray. Lumalapit po tayo sa Diyos like Habakkuk. O Lord, increase our faith.